Kamusta mga kababayan? Excuse me. Okay, kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, no? Mula Davao City hanggang Toronto. Saludo sa lahat ng kababayan natin sa Pilipinas at sa mga OFW sa buong mundo. Ako nga pala, si hashtag Walk with Laan at ito ang channel na kung saan hinihimay natin ang mga isyong politikal na may katotohanan, katatawanan at lalim. Goal natin 100,000 subscribers bago matapos ang taon, kaya i-hit na ang subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong content para sa inyo sa US, Canada, Saudi, Japan at lahat ng sulok ng mundo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mainit na issue, ang flood control projects ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o PBBM. Sabi niya, matagal na raw nakakatulong ang mga proyektong ito pero hindi lang nakikita. Excuse me, Mr. President, pero kung bilyon-bilyon ang ginastos, bakit lubog pa rin ang Metro Manila, Bicol at Pampanga tuwing umuulan? Sa ilang mga minutong video na ito, susuriin natin ang katotohanan sa likod ng mga proyektong ito mula sa budget, corruption allegations, hanggang sa epekto ng mga kababayan natin. Kaya tara, simulan na natin. Noong July 2024, sa kanyang State of the Nation address, ipinagmalaki ni PBBM na nakumpleto na raw ang kanyang administrasyon na mahigit 5,500 flood control projects. Wow! 5,500? Parang jackpot sa loto, di ba? Pero teka, kung totoo yan, bakit tuwing may bagyo, para rin tayong nasa pelikulang Waterworld? Nung dumating si Typhoon Karina at Christine noong 2024, lubog ang Metro Manila, Bicol at maraming probinsya. Mga bahay, kalsada, kabuhayan, lahat nawasak. Sabi ng DPWH, overwhelmed lang daw ang mga proyekto. Overwhelmed? Kung overwhelmed, ano pang silbi ng 1.14 trillion pesos na inilaan para sa flood control mula 2015 na 48% nito ay sa ilalim ni PBBM? Okay alam nyo, kung ang flood control projects ay tao, baka sinasabi na nito, boss, sobrang dami ng tubig. Nagpapanik attack na ako Pero seryoso mga kababayan, hindi biro ang 1.34 trillion budget, no? Pesos yan ng DPWH para sa 2025 na malaking bahagi ay para raw sa flood control. Pero bakit may 16.7 billion pesos na proyektong ni Vito, ni PBBM dahil sa irregularities? Kung matagal na raw nakakatulong, bakit kailangan mag-veto? Ano ba talaga ang nangyayari sa pera natin? Let's break it down. Mula 2018 hanggang 2025, ang Bicol region lang, halimbawa ay may 162.64 billion pesos na budget para sa flood control. Pero sabi ni Senator Amy Marcos, oo, kapatid niya, parang wala raw napuntahan ang pera, no? Saan napunta ang 150 billion pesos? Tanong niya sa isang rally sa Camarines Sur. At hindi lang si Amy ang nagtatanong. Mismong ang mga residente sa Marikina, tulad ni Veronica Castillo, nagsabi na walang nagbago kahit may pumping station na raw. Wala na raw taong under construction yung proyekto, pero baha pa rin, no? Okay, sa Metro Manila may Metro Manila Flood Management Project na may $415 million loan mula sa World Bank. Ang plano i-rehabilitate ang 36 pumping stations at magtayo ng 20 bago, pero as of 2024, dalawa lang ang naayos at wala pang bagong natapos. Kung ganito ang progress, paano natin sasabihang nakakatulong ang mga proyekto? At teka, sabi ng budget analyst na si Nadine Zusara, maraming flood control projects ay last-minute insertion sa budget. Parang patronage politics daw, no? So para kanino ba talaga ang mga proyektong ito? Para sa taong bayan o para sa bulsa ng iilan? Okay, para fair, tignan natin ang side ng administrasyon. Sabi ni PBBM, ang mga bagyo tulad ni Christine ay unprecedented. Halos doble ang ulan kumpara kay Typhoon Ondoy noong 2009. No? Totoo, climate change is real at mas malakas na ang mga bagyo.
Sabi rin niya, kailangan i-revise ang flood control master plan para makasabay sa mas matitinding bagyo. May punto siya. Hindi nga natin may kakailan na nagbabago ang panahon at sabi ng DPWH, kung wala raw ang mga proyekto nila, mas malala pa araw ang baha. Nako. Pero heto ang catch, kung alam na natin na mas malakas ang bagyo, bakit hindi pa rin handa ang mga proyekto? Bakit kailangan maghintay ng trahedya bago mag-revise ng plano? At bakit kahit may 5,500 projects na raw, kailangan pang mag-veto ng 16.6 billion pesos na hindi raw align sa priorities ng administrasyon? Kung matagal na raw nakakatulong, bakit parang wala pa rin konkretong ebidensya ng pagbabago? Let's talk about the elephant in the room, ha? Corruption. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, may mga flood control projects na hininto ni PBBM dahil sa irregularities. Ano tong irregularities na ito? Mismong si PBBM, anong 2024, umamin na may taint of corruption sa flood control projects at hiniling niya sa mga senador na imbestigahan ito. Pero hanggang ngayon, walang naparusahan, walang konkretong resulta ng investigasyon. At heto pa, sabi ng budget watchdog, ang flood control projects ay prone sa corruption dahil kulang sa external monitoring. May mga proyekto raw na ghost projects. Nasa papel lang pero wala sa realidad. Sa social media, galit na galit ang mga netizens. Sabi ng isang user sa X, 300 billion pesos a year ang budget. Pero parang back to zero pagkatapos ng bagyo. At totoo kung 1.4 billion pesos daw ang ginagastos araw-araw para sa flood control, bakit parang wala tayo nakikitang resulta? O isang OFW sa Dubai ang nag-message sa akin, sabi niya, "Kuya, pinapadala ko ang pera ko sa pamilya ko sa Pampanga. Pero tuwing bagyo, lubog ang bahay nila. Akala ko ba may flood control na?" Nakakalungkot, di ba? Ang mga OFW natin sa Saudi, Singapore, Hong Kong, nagsisikap sila para sa pamilya. Pero ang gobyerno parang hindi sumisikap para sa kanila. So anong dapat gawin? Una, kailangan ng transparency. Ipakita ng DPWH at ng administrasyon ang listahan ng 5,500 projects. Saan sila? Anong status? At paano nakatulong? Pangalawa, kailangan ng accountability. Kung may irregularity, sino ang mananagot? Bakit walang napaparusahan? Pangatlo, kailangan ng long-term planning. Hindi pwedeng reactive lang tayo tuwing may bagyo. Sabi ni PBBM, i-revise daw ang master plan. Good, pero bakit ngayon lang? At bakit hindi pa rin natin nakikita ang mga resulta ng mga proyektong ito? O sa Japan, halimbawa, may advanced flood control systems sila, di ba? Mga underground reservoir at smart drainage systems. Bakit hindi natin gayahin? Hindi naman kailangan mang-imbento ng gulong Ang kailangan political will at tunay na commitment sa taong bayan. Hindi sa photo ops o press releases lang. Sa X mainit ang diskusyon. May mga nagsasabing bias daw ang pagpuna kay PBBM dahil mas marami pa raw ang projects niya kumpara sa iba. Pero may mga nagsasabi rin kung 5,500 projects nga, bakit lubog pa rin ang Metro Manila sa 20 minutes na ulan? Ang sentimento ng marami, frustration. Mula Marikina hanggang Cagayan de Oro, mula Los Angeles hanggang Riyadh, ang mga Pilipino ay pagod na sa mga pangako. Gusto natin ng aksyon. Kaya mga kababayan, mahalaga ang ating boses. Kung hindi natin ipapahayag ang ating saloobin, walang magbabago. Kaya i-comment nyo sa baba. Ano ang naranasan nyo sa baha sa inyong lugar? Ano ang gusto nyong gawin sa gobyerno? At para sa mga OFW natin sa Dubai, Qatar, Singapore, padalahan nyo kami ng super thanks please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Mga kababayan, malinaw ang larawan. Ang flood control projects ni PBBM kahit ipinagmalaki ay hindi pa rin sapat. Bilyon-bilyon ang ginastos pero ang resulta baha pa rin, pagkabigo pa rin. May mga magagandang plano, oo, pero kulang sa transparency, accountability at tunay na resulta. Hindi natin sinasabing walang ginagawang administrasyon, pero ang tanong, sapat ba? Para sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Cebu at sa mga OFW natin sa Hong Kong, London at Sydney, kailangan natin ng gobyerno tunay na nagtatrabaho para sa atin. Kaya nga mga kaibigan,
tulungan nyo kaming maabot ang 100,000 subscribers. I-hit ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa US, Canada, Japan at Middle East. I-comment ang inyong salubin at kung kaya nyo, mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong mga video. Ang boses natin ang magpapabago sa Pilipinas, kaya't magkaisa tayo mula Manila hanggang Abu Dhabi, mula Baguio hanggang Vancouver. Salamat at hanggang sa susunod na video, mabuhay ang Pilipinas!